Mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto taliwas sa inanunsyo ng palasyo nitong Lunes. Pinabulaanan din niya ang pagdawit sa kanya sa budget insertion sa giit na handa niyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Nakatutok si Mariz Umali. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly. Ito ang anunsyo ng Malacanang noong Lunes, pero sa panayam ngayon pinabulaanan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto. Wala akong resignation na pinahil kasi sinabi niya lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi, pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Kwento ni Bersamin, isang malapit daw niyang kaibigan na hindi na niya pinangalanan ang tumawag daw sa kanya. Somebody called me up to tell me na I am relieved as Executive Secretary, exit na ako. Walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Dagdag pa ng dating Executive Secretary, ang akin lang is when they make an announcement about my personal did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Itinanggi rin ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget yun ang sinusubmit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Hindi namin kasalaman sa aming trabaho yan. Sa video na inilabas ni dating kongresistang Zaldico, idinawit niya sa 100 million peso budget insertions at kickbacks ang apo ni Bersamin na si PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ipinagtanggol siya ng kanyang lolo. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. If Senator Lacson has the evidence, when we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko agad. Alam mo, naging judge, abogado ako, naging judge ng matagal. Itong mga bagay nito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating Executive Secretary Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, aniya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya sa korte, pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron bang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now, puro innuendo, puro mga pasaring. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Dahil ang social media napakabilis na makasira. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.